Luisa Tuason, tinatanggap mo ba si Pocholo Sanvectores bilang iyong tunay na asawa sangayon sa kautusan ng Santa Iglesia Katoliko, Apostolika Romana? Opo. Pocholo Sanvectores, tinatanggap mo ba si Maria Luisa Tuason bilang iyong tunay na asawa? Opo. Anak. Anak! Bakit ginagawa mo to sa iyong sarili? Bakit humahanap ka ng paraan para masaktan mo yung pagkatao? Napipigilan ba ang damdamin ng tao? Akala ninyo ba hindi ko naiisip kung ano mangyayari? Kung hanggang saan ang pagtitingin na namin ni Cholo? Anak, madali ang magmahal. Mas mahirap ang suklian ang iyong damdamin. Lalo na kung tagasilbi ka lang. Ang alila ay hanggang batalan lang. Anak! Diyos ko! Anong nangyayari sa'yo? Anak! Paano nyo nasisigurong anak nga ni Cholo yan, Aber? Anong malay ko kung gawa-gawa lang ninyo maging ang historyang yan para isangkot ang pamilya ko sa kung ano-anong katarantaduhang pinapakanan ninyo? Bakit hindi kayo magsisagot, mga walang hiya? Senyora, matagal na ako naglilingkod dito sa inyo. Buhay pa nasira niyong asawa. Katiwala na ako sa pamamahay na ito. Kaya nga hindi ko maubos maisip kung paano mo nakukonsinte ang kalokohan ng anak mo at akyatan ako sa pamamahay ko ng ganyang kahihiyan. Nagmamahalan po kami ni Senyorito Cholo nung araw pa man. Maniwala kayo. Siya lamang ho ang lalaking pinayagan kong gumalaw sa akin. Tsaka wala pa ho siyang asawa nung... Magaling. At ano ngayon ang balak mo? Ang iyakyat kanya dito at gawin kanyang donya ng tahanang ito? Talaga bang ambisyon mo na ihalo sa dugo ng mga San Victores ang dugo ninyo mga alila? Maluwag din naman ang turnilyo ng utak mo, no? Hoy, tumayo ka riyan. Hindi bagay sa'yo ang silyang yan. Malayong-malayo puro ng intensyon ko, Nyora. At anong intensyon mo? Wala po. Sabihin niyo na pong napadala kami sa kapusukan namin kung gusto ninyo. Pero hanggang doon na lang po yun. Wala na po. Kapusukan. Hanggang doon na lamang po yun. Ang ganda mong magsalita. Lumayas ka! Alis! Layas! Sige, alis! Layas! Naniniwala ka ba na makukumbinsin niyo ako na papatol ang anak ko sa isang walang pinag-aralang alilang katulad mo kung hindi mo siya ginagayo-gayuma at pilit na pinagsasaksakan ang sarili mo sa kanya, ha? Hindi ko marunong magsinungaling ang anak ko. Sinasabi ko lang naman po ang totoo, Nyora. Sira talaga kayo! Sulong! Sige! Magsilayas kayo! Lumayas kayo! Sige! Layas! Layas! At ilipitin niyo ang mga pagmumukha ninyo sa harapan ko at huwag na kayong makatuntun-tuntong sa asyenda ko kailan paman. Sige! At kung alam ninyo kung anong mabuti para sa inyo, huwag ninyong ipapaalam kay Cholong nangyari dito. Naiintindihan nyo? Sapagkat pag nasira ang pagsasama ni na Marilu at Cholo dahil sa mga kahiyupan ninyo, makikita nyo lagot kayo sa akin. Isinusumpa ko kayo mga ulupong! Salamat, Senyora. Pinuntahan mo kami. Huwag akong pasalamatan mo. 3 oras akong kinulit-kulit at kinaladkad dito ni Padre Ige. Kailangan daw niyo ang tulong ko. Kita niyo na. Sa akin din pala kayo tatakbo. Senyora Rosario, yumao na si Celine. Lubayan mo na siya. Sayang, Saling. Ang ganda ng pakikitungo ko sa'yo. Bakit mo hinayang humantong sa ganito? Pinagkatiwalaan kita. Sayang. Etong kwarta. Ipalibing mo ng maayos ang ina mo. Hindi ko kayang tikisin ang mga taong nagigipit. Kaya ako kinakasihan ng Diyos. Hindi ko kaya magmataas at tanggihan ng perang ito. Utang ko ito na babayaran palang araw. Hindi ito pambili sa aming dangal at pagkatao. Tinutuya mo ba ko? Ang tabas ng dila mo, hindi naaakma sa tabas ng iyong pagkatao.